Filipino senior citizen ka ba dito sa Pilipinas maging o nasa abroad na may edad 60 years old pataas, dapat ka nang makasali dito sa 1,000 pesos social pension ng DSWD. Kung paano makasali, ano ang requirements at kwalifikasyon sa mas mabilis na paraan, ito ang ating tatalakayin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito, nais mo mga informative content na andito sa aking channel, ay maaari mo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na ito, and maaari kang maging miyembro dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba at mamili ka ng mga perks na gusto mo mga ka-vlogs. Kung isa kang senior citizen na may edad 60 years old pataas dito ka man sa Pilipinas o nasa abroad mga ka-vlogs, no, as long as 60 years old, kasi ito yung nasa batas natin na ang pagtungtong ng 60 years old ng isang Filipino ay itinuturing na nakabilang dito sa senior citizen mga ka-vlogs. And ang pagiging senior citizen ay meron pong mga kaakibat na benepisyo at mga pribilehiyo na nakasaad po sa ating saligang batas. And isa na po yan ang pagbibigay ng mga diskwento, no, sa ating mga senior citizen, 20% discount sa mga pangunahing pangangailangan at mga pangunahing needs, no, ng ating mga senior citizen. And maliban po dyan sa 20% discount na binigay po ng ating batas para sa ating mga senior citizen, ay meron pong mga cash assistance or ayuda, no, tinatawag natin na mga pensyon dito sa ating mga Filipino senior citizen na sa ilalim po ng pamumuno ng Department of Social Welfare and Development or DSWD mga ka-vlogs. Ito po yung tinatawag na social pension. So kung isa kang Filipino senior citizen na 60 years old nga, ay dapat kabilang ka na dito sa 1,000 pesos na social pension ni DSWD, no, dahil nga po ay sa ngayon ay itinaas na po sa 100% ang social pension ng ating mga indigent senior citizen mula sa 500 nagiging 1,000 pesos na po, at ito nga po ay may kabuuan na 12,000 pesos sa buong taon mga ka-vlogs. Sa 4 na milyong mahihirap na senior sa Metro Manila, mahigit 200 ang buena manong nakatanggap ng pensyong dinoble ang halaga. Tiniyak ng DSWD na kayang bigyan ng iba pa ng pensyong nasa 6,000 piso para sa kalahating taon o 1,000 piso kada buwan. At nakatutok si Marizo Mali. 250 benepisyaryo ang unang nabiyayaan sa pagsisimula ng implementasyon ng RA 11916 o ang batas na nagpapataas ng social pension ng mahihirap na senior citizen. Ang good news, hindi lang siya katiting na dagdag dahil 100% ang dagdag sa kanilang social pension. Mula sa dating 3,000 pesos, magiging 6,000 pesos na kada semestre ang makukuha ng aabot sa 4 na milyong indigent senior citizens sa NCR. Ang batas na ito ay parangal sa mga sakripisyo, malasakit at pagmamahal ng walang sawang ipinagkakaloob ng ating mga lolo at lola. Matagal na namin ihintay ito. Tuwa kami dahil lalo na sa akin, maraming gamot na binibili. Ayon sa DSWD, ang dating 25 billion pesos na pondo ay naging 49.8 billion pesos na. Kaya kakayanin na raw maibigay ang karagdagang pensyon. Sa mga nais mag-apply para mapasama sa Social Pension Beneficiary Program, ipaalam lamang sa inyong local social welfare office. Pero kailangan mapatunayan po ninyong kayo ay mahirap, walang natatanggap na pensyon, walang ibang pinagkakakitaan at wala ring natatanggap na sustento mula sa mga mahal sa buhay. Sa ngayon, mayroon pa raw 400,000 nasa waiting list na ginagawan pa ng paraan ng DSWD. As much as we want to include more beneficiaries, syempre kung si alon lang po yung funded ng General Appropriations Act, doon lamang po tayo makakapagbase ng ating payote. Naroon sa seremonya si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa mga lolo at lola dyan, mga senior citizen, you are in good hands with DSWD.
Bago siya umalis, sinubukan ko siyang tanungin tungkol sa mga patutsyada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kasi kay Duterte, ang First Lady raw ang isa sa utak ng umano'y balak na pagpapalit ng sistema ng gobyerno mula sa presidential patungong parliamentary. Baka pwede lang kayo kuna na reaction. Reaction lang po ma'am dun sa sinabi po ni PRRD. So, kung interesado po kayo kung paano maging kasali or maging parte dito sa DSWD Social Pension, no, siguraduhin lamang po na napabilang po tayo sa mahihirap. Tinatawag natin na indigent senior citizen at saka wala po tayong tinatanggap na mga assistance or suporta mula sa ating mga anak or kamag-anak, mga ka-vlogs. Walang nagbibigay ng pera para pambili ng mga pangangailangan. Walang pambili ng maintenance na gamot, mga may sakit o karamdaman, naka-bedridden mga ka-vlogs. So in short, walang-wala talaga. So yun yung mga itinuturing or kinikonsidera ng DSWD na indigent senior citizen. Well, kung kabilang ka po dyan mga ka-vlogs, ay lumapit po kayo sa inyong Office of the Senior Citizen Affairs or the OSCA office na andyan po sa inyong LGU or pumunta mismo kayo sa MSWDO or CSWDO office na andyan po sa inyong LGU. Mag-apply po kayo, mag-fill up po kayo ng application form at mag-submit po kayo ng one valid ID or birth certificate na nagpapatunay na kayo ay isang senior citizen na mga ka-vlogs. Then after nyo pong mag-submit ng inyong aplikasyon ay i-evaluate po kayo, no? Mag-undergo po tayo ng evaluation, i-evaluate kayo ng inyong OSCA office or CSWDO or MSWDO dyan sa yung LGU kung kayo ay talagang napabilang dito sa Filipino senior citizen na indigent na nararapat na mapabilang dito sa social pension. So kung isa po kayong indigent senior citizen, abay nararapat na mapabilang na kayo dito sa 1,000 pesos social pension buwan-buwan mga ka-vlogs kasi pantulong na din po, no, pandagdag sa inyong pambili ng gamot, pambili ng pagkain, ng diaper, ng gatas, iba pang pangangailangan ng isang senior citizen. Well, sa mga nagsasabi na maraming mga hindi indigent, hindi qualified doon sa social pension, may mga SSS pension, may mga GSIS pension, merong mga anak na nasa abroad, malaking bahay, may mga malaking lupain, yet napabilang pa rin sa social pension. Well, bawal na bawal po yan mga ka-vlogs. Lilinawin natin, hindi po yan indigent na mga senior citizen. Ang nangyayari kasi dyan, no, meron po yung mga underground, kumbaga, meron mga palakasan system. So, pero hindi po yan dapat na nangyayari. Kasi unfair naman po. Kasi ang social pension, para lamang po ito sa mga indigent Filipino senior citizen. So, marami ang hindi nakakasali dahil merong mga nakasali na hindi naman deserving, hindi qualified as indigent senior citizen. So, kung meron kayong mga alam na ganyan ang kalakaran sa inyong barangay or nasa inyong lugar, maaari nyo po yung i-report sa DSWD na nasa inyong region mga ka-vlogs or nasa municipal or city na DSWD field office. I-report nyo po yan dahil para maimbestigahan at matanggal yan at nang mapalitan ng mga talagang indigent senior citizen deserving na makasali sa social pension. Dahil kung hindi po kayo magre-report at hanggang salita lang tayo, hanggang reklamo lang tayo, kung hindi natin na-actionan, hindi po kayo mag-report mismo, ay wala pong mangyayari. Ay talagang nangyayari po yan sa ating mga barangay mga ka-vlogs. Kaya dapat ay maging boses tayo sa ating barangay, sa ating komunidad na i-report po natin yan kasi bawal talaga yan mga ka-vlogs. Kung hindi po kayo magre-report, wala tayong magagawa. Hanggang ano lang tayo, hanggang reklamo lang tayo sa social media, hanggang reklamo lang tayo sa comment section, nagme-message sa akin mga ka-vlogs. Ako wala akong magawa kasi iba-iba naman po ang humahawak ng ating mga senior citizen per LGU po yan mga ka-vlogs under the OSCA office. So, i-report nyo po yan mga ka-vlogs. Para naman ay mapalitan, no, talagang makasali yung mga deserving na indigent senior citizen dito sa 1,000 pesos social pension mga ka-vlogs. Kaya dapat nang makasali lahat-lahat
ng mga indigent senior citizen, no, dito sa social pension. Sa mga meron ng SSS, JSIS or PVAW pension, ayan, wag na kayong makisali dito sa social pension kasi kakarampot lang naman po itong pension na to para sa mga mahihirap na senior citizen. Wag na nating hahatian dahil meron naman po tayong SSS, GSIS or PVAW pension, or meron mo namang baka naman meron kayong mga anak sa abroad nagsusuporta sa inyo, malaki yung source of income nyo. Wag nang makisawsaw sa social pension kasi para lang ito sa mga mahihirap mga ka-vlogs, no? And antayin na lang po nating may sa batas ang Universal Social Pension Bill para pantay-pantay na lahat mga ka-vlogs. As of now, bill pa lang po siya, panukala pa lang po siya na nasa Senado at rinaway maging ganap na batas nito para lahat-lahat ay pantay-pantay na po dito sa Universal Social Pension. So ngayon, ito mo ng social pension ay para lang talaga sa indigent senior citizen. So ayan mga ka-vlogs ha, para sa mga Filipino senior citizen na indigent, mga mahihirap, dapat kabilang ka na sa tumatanggap na 1,000 social pension buwan-buwan sa DSWD. Lumapit po kayo sa inyong ASCA office. Nandyan sa inyong LGU para makapag-apply mga ka-vlogs. Sana naging gabay ang video na to at nabigyan tayo ng bagong kaalaman, bagong idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, abay, click mo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag mong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!